my beloved Boss Mike Cervera. Eto si General Torre, mga kababayan, binuli, pinagtawanan sa rally ng mga DDS. Ay, nako. Grabe, parang ganti ba ito? At ang napagdiskitahan ay hindi po si Vice Ganda, kung hindi po itong si General Torre, ha? O, ito. Torre. Kita nyo, mga kababayan ko, di ba? Ganyan ho kawalang yayang mga yan. Basta ho, DDS, mga mahihina ang ulo. Biruin nyo, mga kababayan ko, tingnan nyo, ha? Tinawag ho na unggoy si General Torre. Ha? Mga kababayan, mga bobo talaga eh. Oo, tinawag na unggoy si General Torre. Sabi, sino ang kamukha ni General Torre? Unggoy daw. Tapos mga kababayan, ang ending, kamukha daw ni Diwata. Eh di ba si Diwata kamukha din ni Digong? So ibig sabihin, si Diwata, si Digong, si General Torre, mga mukhang unggoy yan. Ganon ba? Oh, di ba? Hindi kasi nila iniisip yung mga sinasabi eh. Oh, eto na. Oh, pasok! Sino ba kamukha ni Torre? Unggoy! Kamukha mo Kita nyo, unggoy daw. Tapos nagtatawanan. si Diwata. Mga kababayan, nandamay pa. Oh, akala ko ba'y hindi nyo gawain yan? Ano naman ang kinalaman ni Diwata dyan? Di po ba? O ngayon, sino mas malala? Sino ang walang modo sa pag-joke, sa pagbibiro? Oh, mga kababayan. Di ba? Oh, tayo, natatawa lang sa kanila. Kaya lang naihahambing ni natin yung reaksyon nila sa joke ni Vice Ganda. Di po ba? Pero mga kababayan ko, eto, tanong nyo. Ha? Tanong nyo. Dito, abay pinersonal ng husto eh. Di po ba? Pinersonal ng husto. To. Sino ba kamukha ni Torre? Kamukha mo si Diwata. Kita nyo, pinagtatawanan nila na walang argumento, meron lang panira ng pagkatao. Yun na nga. Wala talagang argumento eh. Puro panira lang. Tuwan-tuwa yung mga bobo sa Davao. Yan, mga yan. Mga bobo. Nang tayo ay baka. Kita nyo? Pinagtatawanan ho si General Torre. Tapos ho, mga kababayan, nung binanatan ho, si Ginok ho ni Vice Ganda, si Digong, mga kababayan parang mga sinaniban ng masamang espiritu eh. Nagwawala sila no? Di ba? Sa akin si General Torre, tatawanan lang yan. Bakit? Yan ang trip nyo, di bahala kayo. Ganun lang sasabihin ni General Torre dyan Di ba? Basta DDS, natatawa ko. Yun na nga, di ba? Patawa naman talaga. Biruin ninyo, mga kababayan, Sino? Ang tanong, Sino ba kamukha ni Torre? Kamukha? Unggoy daw, mga kababayan, So parang sinasabi rin, dahil hinambing kay Diwata, kamukha rin ng unggoy si Diwata. Madalas din nating ihambing si Digong, kamukha rin ni Diwata. O di silang tatlo, kamukha ng unggoy, Di ba? Silang tatlo. Si Diwata, si Digong, at saka si General Torre. Kung silang tatlo ay magkakamuka, o di, kamukha rin ng unggoy si Digong. Di ba? Yun, mga kababayan Grabe, no? Ang tatanga. Ganyan katatanga mga DDS Parang eto lang mga kababayan ko. Eto, yan Yan. Tignan nyo ang itsura, mga kababayan. Ha? Nakikita nyo ba itsura ngayon neto? Ay kulang na maging zombie na itsura niya. Tignan nyo yung kanyang talukap ng mata. Bumibigay na. Ha? Yung eyebag niya, malapit na sa baba niya. Ha? Mga kababayan, di ba? Ganyan na ganyan yung zombie na para bang naaagnas na pati mukha Ha? Alam nyo yung unti-unting bumababa yung kanyang pagmumuka.
Mga kababayan? Ganyan. Tignan nyo ho, mga kababayan, galit na galit kay Pangulo ito. Sa kabila ho, mga kababayan, ng pagsisikap na mismo ho, personal, si Pangulo na mismo ang humaharap sa mga proyekto, pinupuntahan para masigurado na kailangang ayusin, kailangan na dapat maitama yung mga mali na ginawa ng mga kontraktor at mga politiko, mga congressman at kung sino-sino pa na mga nakinabang ng mga senador dyan. Siya mismo ang umaakto. Pero eto, sinisisi pa ang Pangulo. Sinasabi mo na galit ka dyan. Magalit ka sa sarili mo. Ano ka, hilo? Ikaw ang responsable dyan. Ikaw ang dapat managot. At ngayon pa lang ulitin ko, umalis ka na sa pwesto mo. Bakit? Para ano? Para ano? Pumalit si Sara? Pumalit si Sara? Yung bang gusto mo para makabalik ka na at makauwi ka na sa Pilipinas? Ay, naku Roque, malabo pa yan. Maniwala ka. Malamang baka mauna ka pa kay Digong. Ano? Dahil talaga namang ano nang mangyayari doon sa 1 trilyon na pinaglamon-lamon ng mga walang yang mga politikong yan at kasagbuan. Ikaw rin naman lumalamon ng, lumamon ka pa nga ng humba, di ba? Eto ho mga kababayan ko. Yung pong kanyang ipinipilit na katwiran na ang gusto mga kababayan, lahat na ho ng kasalanan, lahat na ho ng nangyayari sa bansang ito, mga kababayan, kasalanan na lahat ni Pangulo. Hindi niya inisip noon ng panahon ng panunungkulan nila ng amo niyang si Digong. Napakarami ring ghost project. Napakarami yung proyekto. Yung build niya, naging build niya na lang. Sa sobrang dami ng build na mga kababayan, sila Banat Bay noon, hindi pa napapatayo, pinagmamalaki na nila. Ayon, awa ng Diyos, sa dami ng build na binanggit nung matandang si Digong. Mga kababayan, wala pa ho sa 5% yung nagawa. Kita nyo, no? Matindi, no? Mga kababayan ko, no? Tapos gusto nyo ipalit si Sara? Ipalit yung isang luka-luka? Di ba? Yan o, mga kababayan eh. Siyempre nga naman, pakinabangan nila, di ba? Kasi siyempre, iniisip yung magiging pakinabang niya. Unang-una sa lahat, makakabalik uli siya sa magandang buhay niya. Makikipag-date uli sa iba't ibang bansa kasama yung tagasaksak ng insulin niya. Ganun ho yun, mga kababayan. Di ba? Alam nyo, hindi naman tago sa inyo yan eh. Di ba? Napunta sa mukha ni Kitty ang build. At saka kay Sara. Di ba? Panay ang paritoke nila. Di ba? Kaya lang eh. Kay Sara talagang hindi matanggal-tanggal yung kanyang panga. Di ba? Yung panga ni Sara nananatili. Siguro napakarami ng opera. Tingnan nyo yung mukha ni Sara dito sa pisngi. Hindi matanggal-tanggal yung panga eh. Eto naman mga kababayan ko. Eto. Panay ang banat nito. Tong itsura na to. Itsurang desperado. Di ba? Itsura na hong idesperado si Roque. Matagal-tagal na rin hong nagtatago are. Di ba? Kaya kailangan makabalik na sa magandang buhay are. Binabastos na nga ho ng kapwa DDS are. Di ba? Wala na ho eh. Ultimong mga kasama neto, mga kababayan, wala na. Pinagtatabuyan na siya. Tignan nyo, pati pagkain, binabastos siya. Pagkain na lang yan, binabastos pa siya. Di ba? So wala na hong bilang ito. Ewan ko ba, yung mga mainstream media, ginagamit pa yung mga video niya. Humbakla daw. Yan. Mga kababayan, eto. Hoy, bakla daw. Humbakla. Eto si Pangulo, trabaho ng trabaho. Kayo pinaalalahan. Tignan nyo mga kababayan ko Si Pangulong Bongbong, trabaho ng trabaho. Si Sara Duterte, pasyal ng pasyal. Ang laki ng pagkakaiba nga naman kung ang Pangulo trabaho ng trabaho. Yung Vice President,
ano po, pasyal ng pasyal. Tapos kinakampihan ng mga vlogger na hindi mo alam kung nagtatali-talinuan kung totoo naman talagang mga mangmang. 'Di ba? May mga abogado, may mga kung sino-sino na nagpapakilala ng mga matatalino. 'Di ba, mga kababayan? Baka naman mga kababayan nagpipiling lang. Yung iba nga daw diyan, ilang beses nag-take ng bar exam. Di ba? Oh, yan ho yun. Oh, eto na. na ni First Lady pagdating sa tulog. Nako. Pero anong natin, sinasabi ko sa kanya gagawin ko. Kailangan ko munang tapusin to bago ako makatulog. Kita nyo mga kababayan, ang Pangulo hindi ho natutulog hanggat hindi ho natatapos yung kanyang trabaho. Si Sara Duterte hindi po matutulog hanggat hindi po namamasyal ito. Di po ba? Grabe, no? Dahil inaabangan ng mga staff natin, ng mga ibang inaabangan kung ano yung decision dito. Kaya kailangan desisyonan ko kagad. So you cannot postpone. Everything, that I said it before, everything is important. Everything is urgent. So you cannot prevaricate. You cannot push it down. No? Yeah. Bukas na lang. Bahala na. Wala. Kung ano magagawa mo ngayon, gawin mo na ngayon. Hindi na pinagmamaya-maya. Hindi pinagbubukas-bukas. Ngayon, ora mismo, mga kababayan ko, si Pangulo ganito. Oo, hindi ho ito tulad nung si Sara Duterte. Pinagkakatiwala na lang sa mga tauhan niya. Yung pong mga trabaho na dapat siya mismo ang gumagawa. Si Pangulo hindi ho eh. Si Pangulo, mga kababayan, hands-on ito eh. Siya mismo umaakto eh, mga kababayan ko eh. Kaya nga ho, alam nyo, ako mga kababayan wala ho akong pagsisisi sa pagsuporta ho dito kay Pangulong Bongbong. Siguro magsisisi po ako kung sumama ako kay Maharlik at nagpauto at suportahan ang isang luka-luka na isang vice-presidente. Doon po siguro mga kababayan, baka isara ko na ho yung channel ko. Sa sobrang kahihiyan, Oo, sa sobrang kahihiyan, isasara ko na lang yung channel ko. Biruin nyo, kakampihan nyo, isang luka-luka, isang may tama ang ulo, isang hindi mo alam kung anong pinanggagalingan ng bawat mga reaksyon, aksyon, at pinagsasabi nito. Di po ba? Ewan ko lang sa idol ni Nognog kung bakit sila Libayan parang gustong himurin yung puwet ni Sara Duterte, Di ba? Ewan ko sa kanila. Ano bang meron? Ikukumpara nyo kay Pangulong Bongbong. Di po ba? Yan o. Di ba? Bukas na lang. So ano yung normal hours? Ilang oras ang tulog ng Pangulo? 5 oras. Kita nyo mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos 5 oras na lang natutulog. Na dapat mga kababayan at least 6 na oras. Di po ba? Si Pangulo 5 oras. Okay na sa kanya yon, at least nakapagpahinga. Si Sara Lustay. Si Buday kaya, naku mga kababayan, yung tulog niyan, wag niyong iistorbohin. Matutulog kung anong gustong oras matulog. Gigising kung anong oras gustong gumising. Ganun ho yan mga kababayan eh. Parang hindi naman natin alam yan. Kahit siguro sa iba dito, alam na alam yan eh. Di ba? Ang gusto matulog ng kung anong gustong oras matulog. Gigising kung anong oras gusto gumising. Di ba? Mga kababayan? Yan. Yan ang kaibahan. Tapos gusto nyo suportahan si Sara? Gusto nyo ipilit sa amin yun? Eto, kitang-kita na natin ang pagkakaiba. Di ba? Di ba, Kainaro? Dapat gayahin ni Libayan yung biyanan niya. Si Magalong worker din at marunong makipagtrabaho sa authorities at government. Nakaw, di ba? Tour dito, tour doon, sarap buhay. Yan, Lena Sabado, hanggang malubog na ang buong Davao. Maliligtas lang yung kay PBBM supporter. Yun, sarap buhay, di ba? Si Pangulo, trabaho ng trabaho, nakita nyo naman aksyon. Maglakad sa kabukiran, mag-isa, okay lang.
pumunta, aktuhan yung mga proyekto ng flood control para makita ng dalawang mata niya, okay lang. Di ba mga kababayan? Ganun ang pagsiservisyo. Walang keme-keme. Walang mga maraming bodyguard. Ano? Si Sarah ho, abay mga kababayan tignan nyo naman abay may mga bodyguard napakarami. Pero yung manonood sa kanya, yun din pala yung mga bodyguard Dahil wala naman manonood gaano Ang nagpaparami ho yung bodyguard di ba? 400 ilan? Mahigit. Yung kanyang bodyguard. Naku, mga kababayan ko. Alam nyo mga kababayan ko, marami pa sana tayong tatalakayin kaya lang, inabot na tayo ng oras. Kasi tatalakayin ko pa to si Attorney Claire sana. Sabi nila, wala pa Ayan, naman. tatalakayin ko tong grabe rin itong binunyag ni Attorney Claire. At eto ho mga kababayan, tatalakayin ko sana. Ng ilang biktima ng war. Yan, yung mga lalahok po sa yung mga biktima ho ni Digong na 303. 300 mahigit ho mga kababayan na mga biktima, pamilya ng biktima ni Digong ay lalahok ho doon sa ICC. Magpapakita, magpe-face to face sila nila Digong. Saya nito mga kababayan Pero mamaya ho, mamaya natin talakayin 'yan sapagkat ho mga kababayan meron pa ho akong ka-meeting diyan sa ibaba. So, kita na lang ho tayo, tatalakayin ho natin 'to. Etong pagbubunyag, ano kaya ito? Bubunyag ni Attorney Claire. At ito hong mga napakaraming mga pamilya ng biktima ni Digong at yung mayroon na ho huling habilin. Nako, eto. Si dating Pangulong Rodrigo Yan, Duterte sa kanyang mga anak sa vlog ni Kitty Duterte. Ayan, yan po, may huling habilin daw po sa vlog ho ni Kitty. Po, mamaya ho yan, mga kababayan, kailan tayo magmi-meeting? Malapit na, Kainaro. Tawagan mo lang ako, message mo lang ako. So muli mga kababayan, magkita-kita po tayo mamaya at talakayin natin yung mga naiwan, Opo, ako po muli ang inyong lingkod, Mike Cervera po, kasama po kayong lahat sa ating mga moderator, members, moderators, members at sa ating mga bisita at sa mga suki nating tagapakinig dito. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.